Kagawad Nestor Tinggan, IP Representative Barangay Level. Ang aming kasama si Kagawad Kalib Tinggan, regular elected barangay kagawad ng Barangay Council sa Suangan. Yung isa kanina, ayun, Kagawad Dasilio, nandyan din. Pagpaumanhin nyo po ang inyong nadatnan na hindi namin inaasahan na kayo ay magagawin dito. Kanina lang ay pinasimulan yung aming programa. Aming panuntunan. Una, hindi na kasi obra yung noon na anak ka lang ng anak, asawa ka lang ng asawa, bahala kang mabuhay, bahala ka. Hindi na yung gano'n eh. Kaya nagkaroon na ng limitasyon. Sa amin ngayon, hanggat nagkakasundo kayo at hanggang kayang buhayin nung lalaki, kaya niyang suplayan ng pangangailangan. Like Muslim ba? Muslim. Kinukonsider nila yon yung bursa. So dito ngayon, particular dito sa Suangan, wala nang may ganun. So isa na lang po talaga din. May isa. Mayroon pa rin. Pag lima. Wala na, kahit isa ngayon, wala nang may dalawang asawa. Pero kung may mag-asawa, yung aming EDMP, yung Ancestral Domain Management Plan, ina-approve pa yun. Ngayon, hindi nyo itinatanong paano isagawa ang pagpapadami ng asawa. Ayun po. Paano? Una, ang tungkulin ng lalaki ay pumili kung sinong gusto niya. Hindi niya tungkulin ang manligaw. Ang may karapatang manligaw pag may nagustuhan yung lalaki, yung asawa niya. Yung asawa niya or biyanan niya. Meaning, pag niligawan ng asawa niya yung babaeng minamahal ng kanyang asawa, nagkasundo sila. So, kita mo? So, walang pumapasok na problema. Once nanligaw yung lalaki doon sa ginusto niyang babae, ano yun? Violation yun. Problema yun. So kaya magtaka ka na lang, bakit yung lalaki na yan, bakit yung babae na yan, dalawang asawa niya, tatlong asawa niya, isang bubong lang sila pero hindi nag-away. Kasi ganun yun. Oo. Ang karapatan ng lalaki magsabi lang kung sino yung babaeng gusto niya. At ang manliligaw noon, yung asawa, at ang mamanhikan, yung biyanan. So once nangyari yun, ibig sabihin, may kapahintulutang malinaw. Walang ayaw nung asawa. Ako ayaw ko. Naligawan yung gusto. Nagsiselos ako. Sa kultura namin, hindi pwedeng magpumilit yung lalaki. Meron naman pala. So halimbawa, may mga nagaganap na sabi nila, surugi doon. Ibig sabihin, hindi siya napigil. Hindi siya napigil. Ayaw ng asawa. Pero nagpumilit yung lalaki. Violation yun sa pamilya niya. Pagkaroon sila ng tinatawag na surugidin. Isang maliit na kaso yun usapin sa katutubo. Bitsara. Ibig sabihin, isang usapin niya na dapat isa lang doon sa kanilang traditional leader. Kung doon na ito sa level na ng hukuman nila, magkakaroon ng multayan ng lalaki. Once nagkamulta siya, bago pa matanggap ng kanyang asawa. Pero madalas, hindi talaga pinapayagan ng original niya asawa. Usually po, ano yung multa? Pera. Sa noon, hindi madalang lang yung cash. Karamihan gamit. Pag sinabi ni Panglima, 1,000 ang multa mo, ang katubas niyan, isang plato. Kaya isang ganyan. Isang baka. Ang aming pananaw ng kahalagahan sa kultura at tradisyon yung may kaugnayan sa kabuhayan. Ang kaugnay sa kabuhayan na kultura at tradisyon yung supok. Kasi bakit? Pag marunong kang sumupok, ang unggoy or ibon, kaya mong kunin. So kabuhayan, yun pagkain yun eh. And then yung sibat. Sapagkat ang sibat,
kung marunong ka gumamit, may abilidad ka nun, kabuhayan yun. Ang baboy dyan mo yan, mas mahal pa sa karni ng baboy. Marami pa rin pong baboy na mo. Marami. Oh, yun ang ilan sa mga may kaugnayang kultura at tradisyon sapagkat may kaugnayan sa pamumuhay na marapat lang ma-maintain, mapanatili, ma-conserve. Lalo kami sa gobyerno, tayo sa gobyerno bilang katutubo ay kinikilala yung pag-angkin ng lupaing ninuno. Isipin mo yung lupaing ninuno namin dito, less than 10,000 meters. Kasama yung laot. Di ba? Tininggalan yan ang lalaking puno. Hindi imposible na sa mga gilid lang yan, maraming baboy damo at mga pagkain hayop. Kung wala kaming abilidad, kung hindi ma-preserve yung ability namin, paano mang-hunting, paano magsukok, wala din silbi yung mga likasyaman sa paligid. So isang motivation ng tribal leader na i-preserve yung kagalingan yun. Pagdating sa ibang mga bagay tulad ng pagsayaw, pagkanta, yun ay bahagi lang ng kasiyahan. Bahagi lang ng kasiyahan yun. Sa mga pagkakataong katulad nito, nagdiriwang kami ng pagkakatatag ng tribo. May naman na may marunong mag-ibal at may marunong magtarap. May marunong magkanta sa kantang katutubo. Ngunit yun ay bahagi lang ng kasiyahan. Higit sa lahat kasi yung may kaugnayan sa pamumuhay na kaya kailangan i-preserve yung mga kagalingan. So sa pagpupulong natin na ito, di ba? Yun ang parang simpleng conclusion ko kung bakit kailangan namin i-preserve yan hanggang sa ipakiusap namin sa inyo sa universidad. Tulungan nyo kami kasi hindi kami marunong gumawa ng hindi namin kaya mag-write up ng proposal o program works para maipadala sa National Commission Culture and Arts at punduan nila kami, di ba? Huwag po kayo nag-alala kasi kahit hindi pa po kayo nagsulat, ito na po kami. Kami po ay mga guro na nag-aaral ng cultural education para po i-preserve ang kultura. In-sponsor po kami ng National Commission.